Lord, pagod na po kami. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, dang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 11 verses 25 to 30, and I read it for you. At that time, Jesus said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. May mga araw po na pakiramdam po natin ay pagod tayo. Pagod sa trabaho, pagod sa biyahe, sa dami ng gawain sa buhay. Kaya pa yan ng simpleng higa at tulog para makabawi ang katawan. Pero may mas malalim pang uri ng pagod. Hindi nawawala ito kahit nakapagpahinga ka na. Pagod ang puso, pagod ang isip, pagod sa paulit-ulit na problema, sa bigat ng responsibilidad, sa mga sugat na hindi agad naghihilom. Sa ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito, inaanyayan tayo ni Jesus. Halina kayo sa akin, kayong lahat ng napapagod at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Hindi niya sinabing aalisin muna natin ang ating mga pasanin bago lumapit. Sinasabi niya, lumapit tayo kahit dala-dala pa natin ang lahat, dahil siya mismo ang ating pahinga. Ang pahingang inaalok ni Jesus ay hindi lang pisikal. Ito ay kapahingahan ng kaluluwa, isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa Kanya, natatagpuan natin ang kahulugan ng ating pinagdadaanan. Kay Jesus, ang mabigat ay nagiging magaan, hindi dahil nawawala ang problema, kundi dahil may kasama na tayo sa pagdadala nito. Sa pagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ni Saint Catherine of Siena, makikita po natin ang isang konkretong halimbawa ng taong nakatagpo ng pahinga kay Jesus. Hindi naging madali ang buhay niya. Maraming pagsubok, tungkulin at laban sa loob at labas ng simbahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang lakas at kapayapaan ay nagmula sa malalim niyang ugnayan kay Jesus. Sa gitna ng kanyang pagod, natutunan niyang sumandal sa Panginoon at doon niya naranasan ang tunay na kapahingaan. Kapatid, hindi kailangang magpanggap na malakas. Hindi kailangang itago ang pagod. Ang kailangan po natin ay lumapit, tapat, bukas, at magtiwala sa Kanya. Dahil po sa bandang huli, ang tunay na pahinga ay hindi po yan lugar o bakasyon. Ito ay isang relasyon. At sa piling ni Kristo, ang pagod na dala natin ay napapalitan ng kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag, kundi mararanasan lamang. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa gitna ng aming pagod at bigat ng buhay, Ikaw nawa ang aming maging pahinga. Turuan mo kaming lumapit sa iyo ng buong tiwala. Punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan at lakas upang makapagpatuloy sa buhay. Amen.